Eto na. Yun daw project ng St. Timothy sa QC ay ipinatigil. Ayan. RH5 Val Gonzales. Come in, Val. Jerry, ako'y nandito mismo sa may pinaka-bukana mismo nitong kontrobersyal na proyekto na ito ng St. Timothy Construction Corporation. Nagiging sanhi raw ng pagbaha sa District 4 at District 1 ng proyektong ito na itinatayo ng St. Timothy Construction Corporation kahit hindi malakas o hindi tuloy-tuloy ang mga pag-ulang nararanasan nung nakalipas na ilang buwan. Itinayo daw itong proyektong ito base sa dito sa lugar na isang non-building area na labag sa Water Code at Civil Code. Dahil nakakubabaw sa sa creek. Correct, oo. Ano daw yung tinatayo na yan? Pumping station. Itong tinatayo, itong Matalahib Creek Pumping Station. Itong Matalahib Creek Pumping Station na ito ay proyekto ng isa doon sa 15 natukoy na nakakuha ng matamis na multi-bilyong piso na halaga ng proyekto mula sa gobyerno. Ang sabi ng Quezon City government, nakatayo ito dito sa non-building area na labag sa umiiral na mga batas. Ito ang pinahayag Jerry Anthony ng Quezon City government kasunod ng reklamong inilabas sa social media ng Barangay Damar, Quezon City na direktang nagtuturo dito sa Matalahib Creek Pumping Station na ito na sanhi ng pagbaha sa kanilang lugar sa kasagsagan ng ilang araw na pagtama ng habagat na sinundan ng 3 bagyo nitong nakalipas na buwan. Ayon dito kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, na iparating na niya ang rekomendasyon ng lokal na pamahalaan na itigil na ang konstruksyon ng proyektong ito na isinagawa o isinasagawa ng walang konsultasyon sa city government. Tinawag na rin daw nila noon ang atensyon ng DPWH nang magsisimula pa lamang itong proyekto. At sumulat pa raw Jerry Anthony ang Infrastructure Committee ng lungsod upang ihayag ang pagkontra. Ngunit sa kabila daw ng mga pagtutol na ito ay itinuloy pa rin ng DPWH NCR itong proyektong ito. Itong si Mayor Belmonte, literal na nakahadlang ang infrastrukturang ito sa daloy ng tubig sa creek mula sa 4 na mga barangay papunta o palabas ng San Juan River. Dahil dito ay nire-rekomenda ng pamalang lungsod sa DPWH na tanggalin na itong proyektong ito. Sa halip ay ilan na lang daw yung balanse na 250 million pesos na proyekto ng proyektong ito sa pagtatayo ng detention basin na may capacity na 65,000 cubic meters na nakaayon sa Quezon City Drainage Master Plan. At dahil dito sa binitawang salita na ito ni Quezon City Mayor Belmonte Jerry Anthony, abay nabuking tuloy na 250 million pesos pala ang pondo para dito. Ang halaga ng project. Nakaharap ako mismo dito sa signage. Patingin nga nung display signboard na yan. Signboard, ayan. Wala lang tayong live na video pero nakatayo ako. Magkano nakalagay? Oh, ayan. Yung kung may papakita ng RHTV yung nakaraang report natin, ang halaga, ang contract cost ng proyekto ay 95,998,547 base dito sa signage. Yung proyektong ito na nakalagay pa rito, napakalaki. Ano nakasulat? This is where your taxes go. Oo. Tapos ano pangalan nung nakalagay yung project name diyan nakalagay. Ito, yung project name, Construction of Matalahib Creek Pumping Station, location Santo Domingo, Quezon City. 4 na mga barangay yung binabaha dahil dun sa ang binabanggit ng Barangay Dangar na siyang pinagmulan ng kwentong ito. Ang binabanggit niya, yung napakakitid na creek na ito ay inukupahan daw nitong proyekto yung 30% kaya naiipit yung tubig palabas ng San Juan River. Kumbaga basics yan, no, na pagka may waterway, parang nilagyan mo siya ng obstruction. Nilagyan mo pa ng obstruction, ano? Oo. Pero alam mo, habang pinapakita mo tong creek na to, Val, naisip ko tuloy yung mga katabing bahay na yan Yung mga nakatabing bahay na yan, nakatuntong din siya sa easement. Dapat may easement yan Sino ba pumayag naman dyan yung mga bahay na yan? Ayun, nakatungtong na sa walang pumayag, Jared Anthony. Ang city government nga, ang sabi ni Mayor Joy Belmonte,
ay sumulat na sila dahil tutol sila dun sa pagtatayo ng proyekto. Hindi lang yung proyekto pare. Okay ako yung proyekto, settled na yun. Mukhang may diferensya. Ang tanong natin, yung mga bahay sa tabi ng creek. Nakatuntong na yung mga bahay sa tabi mismo ng creek. Halos nakatuntong na dun. Nakita mo yung wall ng creek? Ayan yung mga bahay na yan. Sino bang pumayag na magtayo yung mga konkreto? Mga konkreto yung mga bahay na yan eh. Wala namang easement yan eh. Nakalagay sa batas, may easement dapat eh. Kung tatanungin mo itong mga bahay, kung pumayag sila, wala silang pagpayag dahil... Hindi. Ang tanong ko, ba't sila nandito diyan? Hindi, pupuntahan na natin kasi magturuan na tayo ngayon. Pumayag ba ang Quezon City government na magtayo yung mga bahay na yan? Lalapitan. Yan yung ating advocacy kasi kami ni Kumbachero eh. Bawiin natin ang waterways dahil ang may-ari niyang gobyerno at ipatupad ng gobyerno yung nakalagay sa batas na may 3 meters na easement, minimum of 3 meters na easement doon sa mga waterways. Bakit may mga bahay dyan sa tabi ng creek? Anthony, tama-tama yung tanong mo. Eto, si Nanay. Nanay, ilang taon na ho kayong nakatira dito? 40 years na po. Ayun, 40 years. Si Nanay, 40 years. Yung bahay ba niya ay konkreto? Konkreto po yung bahay nyo? Hindi po, ito lang. Eto, etong bahay ni Nanay, konkreto dito sa baba, mga 30% konkreto, pero dun sa taas mga ano na to, mga kahoy. Yung bang tinatayuan ng bahay nila property nila? Ito po'y pagmamay-ari na po ninyo. Hindi po, sir. Yun Hindi. sinasabi natin. Hindi ninyo Yung sinasabi pagmamay-ari. Hindi natin. po. Nakikitira lang po. Pero 40 years na ho kayong nakatira dito. Ayun, 40 years. Gaano, isang tanong na lang, Jerry Anthony, gaano kataas yung bahanong nakalipas dahil yung iba sinasabi nila lampas pa dun sa kawad ng kuryente na yun. Sir, sa Undoy. Sa Undoy. Opo. Oo. Ngayon, itong nakalipas. Hanggang dito lang, sir. Hanggang dito. Yung itinuturo ni Nanay ay kalahati ng kanyang katawan. Ayan, ang height ni Nanay ay 5 feet. Ayan, ganun yung kataas. Ang tubig dito mismo sa may pinakagilid na nitong kalsadang ito. So, yun yung... Sino congressman dyan? Yung congressman dyan? District 1 ito. Sino congressman dyan? Si Congressman Atayde. Arjo Atayde. Tanong, Ah, ang susunod na investigasyon mo dyan, Val, siya ba ang proponent ng project na yan? Kung sino ang proponent ng project na yan? Kanino ba yan? Sinong congressman na may-ari niyan? Parang gano'n, ano? Okay? Ayun, sige. Alamin natin yung napakalagang mga impormasyon na yan, Jerry Anthony. Pero dito sa lugar ko, pagitan ito ng District 1 at District 4 ng Quezon City kung saan maraming barangay ang apektado kapag naipit yung tubig sa daluyan ng creek na ito patungo ng San Juan River. Mula rito sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val.